Exactly 21 days or 3 weeks na lang po at tayo po ay lalabas na para iboto ang ating mga susunod na 12 senador. Kamusta naman ang mga kandidato ninyo? Pumasok na ba sila sa top 30 man lang or top 16 or sila ay napasama sa Magic 12? Inilabas ng SWS o ng Social Weather Stations ang pinaka-latest nilang Senatorial Preference Survey para sa buwan ng Abril. Napanatili kaya ng mga kandidato ng alyansa ang kanilang dominance or pumasok na ang mga kandidato ng PDP? Aba, kailangan pumasok na itong mga kandidato ninyo. Dahil kapag hindi sila pumasok, sasabihin ng kampo ng mga DDS na nagkaroon ng dayaan. Tandaan nyo yung sinabi ni Sara Duterte, gagawin daw ng kampo ni President Bongbong Marcos ang lahat, sukdulan ang mandaya. So minamind condition na po ni Sara Duterte ang isipan ng taong bayan na kapag hindi sila nanalo, nagkaroon po ng dayaan. Pero bago po natin silipin ang latest senatorial survey ng SWS, meron pong kapapasok lang na isang napakalungkot na balita, lalo na sa mundo ng Kristyanismo. Ayon po sa CNN World, Pope Francis, voice for the poor who transformed the Catholic Church, dies on Easter Monday. Pope Francis, a voice for the poor who overcame fierce resistance to reshape the Catholic Church, has died on Easter Monday at the age of 88. The Vatican has announced the Pope died the day after Easter Sunday, the most important holiday in Christianity, when the world's 1.3 billion Catholics celebrate the resurrection of Jesus Christ. Despite his poor health, Francis made an appearance in public on Sunday, greeting delighted crowds at the Vatican. Francis has suffered a severe health crisis earlier this year and was hospitalized for 5 weeks with double pneumonia. He was discharged last month, and as recently as last week, the Vatican said that he was improving. Pero ganun po talaga ang buhay. Kung minsan akala mo okay na, yung pala iyon na yung kanilang last hurrah. Dahil nakapag Easter celebration pa si Pope Francis. At hindi mo aakalain na huling araw na pala niya yun. Pero nagpapasalamat po tayo sa Diyos, binigyan pa siya ng isang araw, lalo na ito ay isang napaka-importanting selebrasyon para sa mga Katoliko ang i-celebrate ang pagkabuhay ni Hesukristo. So let us all pray for the soul of Pope Francis. So mabalik po tayo sa latest senatorial survey ng SWS. Bago po natin basahin ang kanilang ranking, silipin po muna natin ang March edition ng kanilang survey kung saan ilan pong pwesto ang nagtay. Ito po ang top 12 nila last month. Tay sa pwestong 1 and 2, si Erwin Tulfo at si Bongo. Kahit na sino sa kanila pwede maglanding ng 1 or 2. Ganun din po sa number 3 and 4, nagtay si Ben Tulfo at si Tito Soto. At number 5, Lito Lapid. Number 6, Bong Revilla. Nagtay din sa number 7 and 8, si Pia Cayetano at si Ping Lacson. Pwede rin sila magpalitan. Bahala sila kung sa nila gusto, 7 or 8. Number 9, si Bato de la Rosa. Number 10, si Willie Revillame. At tatlo naman ang nagtay para sa pwestong 11, 12, and 13 dahil pare-pareho po sila ng percentage points. So last month, meron silang top 13. At sila ay sina Abby Binay, Manny Pacquiao, at si Camille Villar. Ganun din kaya, magkaroon din kaya ng maraming tayo ngayong April edition ng SWS. Babasahin po natin ang top 30. And we start from the bottom. At number 30 with 4% percentage points, si Franz Castro. At number 29, Ariel Querubin with 5%. Labo-labo naman sa pwestong 26, 27, and 28, si Apollo Kibuloy, si JV Hinlo, at si Heidi Mendoza. Lahat sila ay nakatanggap na 6%. At number 25, Vic Rodriguez with 7%. Number 24, Raul Lambino with 8%. Number 23, Jimmy Bondoc with 9%.
Number 22, Bonifacio Bosita with 11%. At number 21, Francis Tolentino with 12%. Going up to number 19 and 20 dahil nagtypo si Gringo Onasan at si Rodante Marcoleta with 13%. Tie din sa pwestong 17 and 18 si Philip Salvador at si Benhur Abalos, both receiving 18% of the percentage points. Ganun din sa pwestong 15 and 16. We have Bam Aquino and Kiko Pangilinan na parehong nakakuha ng 21%. At ganun pa rin sa pwestong 13 and 14, we have Willie Revillame and Amy Marcos, both receiving 24%. So, akyat na po tayo sa top 12. Mag-umpisa po tayo sa number 1 to number 12. At ikukumpara po natin ang kanilang standing sa last edition o no March edition ng SWS. Number 1, si Bongo at 45%. Nung pong March edition ng SWS, nakatay ni Bongo si Erwin Tulfo sa pwestong 1. At number 2, we have Erwin Tulfo with 43%. Silang dalawa po ni Bongo ang nagtie for the top slot nung March edition. At number 3, si Lito Lapid with 34%. Si Lito Lapid na number 5 nung March edition, siya ngayon ang nasa number 3. Nagtie para sa pwestong 4 and 5 si Tito Soto at si Pia Cayetano with 33%. Si Tito Soto na nakatay si Ben Tulfo sa pwestong 3 and 4 nung March. Ngayon naman, nakatay naman niya si Pia Cayetano para sa pwestong 4 and 5. Samantalang si Pia Cayetano nung March edition ng SWS ay nasa number 7. Ngayon ay katay si Tito Soto for number 4 and 5. At number 6, we have Bato de la Rosa with 32%. Number 9 si Bato nung March edition ng SWS. Ngayon siya ay nasa number 6. Tie naman sa pwestong 7 and 8. Palitan sa pwesto si Bong Revilla at si Ben Tulfo, both garnering 31%. Si Bong Revilla nasa number 6 nung March, siya ngayon ay nasa 7 and 8. At si Ben Tulfo na nasa number 3 last month ay nasa number 8 at nakatay niya si Bong Revilla. At number 9, si Abby Binay with 29%. Ang pwesto niya last month ay nasa 11, 12, and 13. Tie naman for slot number 10 and 11, si Camille Villar at si Ping Lacson na parehong nakakuha ng 26%. Si Camille Villar ay nasa pwestong 11, 12, and 13 nung March, siya ay nasa number 10. At si Ping Lacson, nasa number 8 last March, siya ngayon ay katay ni Camille Villar sa 10 and 11. And to complete the Magic 12 is Manny Pacquiao with 25%. Si Pacquiao na nasa 11, 12, and 13 last month ay nasa number 12. So, namayagpag na ba ang PDP? Pumasok na ba ang kanilang mga kandidato? Nakakalungkot po yung balitang na ngayong 3 linggo na lang bago ang halalan, tanging si Bongo lang at si Bato de la Rosa ang consistently pumapasok sa Magic 12. Nako, hindi kaya sabihin na naman ni Sara Duterte na sigurado magkakaroon ng dayaan dahil dadalawa lang sa kanilang partido ang pumapasok sa Magic 12. SWS na po to. Na kapag naglabas ako ng ibang mga survey, ng ibang survey firms, sasabihin nila fake yan, bayaran yan, ang pinagkakatiwalaan lang daw nila ay ang SWS. Ito na po, SWS na po ang naglabas ng kanilang pinaka-latest na senatorial preference survey. Ilan po ba ang nakapasok na taga-PDP? Si Bongo lang at si Bato de la Rosa. At ang isa pang hindi makaalyansa rito ay si Ben Tulfo. Ilan ba ang pumasok sa alyansa ni PBBM? 1. Erwin Tulfo. 2. Lito Lapid. 3. Tito Soto. 4. Pia Cayetano. 5. Bong Revilla. 6. Abby Binay. 7. Camille Villar. 8. Ping Lacson. 9. Manny Pacquiao. Siyam sa 12 pwesto, kopo ng alyansa ni President Bongbong Marcos.
Although nalulungkot ako kung bakit wala sa 12 si Benhur Abalos. Tulungan po nating makaangat si Benhur Abalos dahil sigurado ako na isa si Benhur Abalos na makakatulong sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Yung iba dito sa lineup ng alyansa kaduda-duda. Lalo na yung mga kandidatong makaalyansa pero nagpa-endorso sa kabilang kampo. Kaduda-duda na po yung ganyang galawan. Hindi makontento sa alyansa, nagpa-endorso pa sa kabila. So kung hindi nyo man iboboto ng straight ang alyansa dahil may mga kandidato pong kaduda-duda talaga, much as we want na isama sila sa lineup o sa ating iboboto, pero sa kanilang galawan, talaga pong pagdududahan ninyo. Signs of pagtatraidor. Buti na lang ngayon pa lang alam na natin kung sino yung may himig katraidoran sa kanilang galawan. At kung may ipapalit man kayong ibang kandidato para ipalit dito sa mga doble karang kandidato ng alyansa, siguraduhin nyo lang na sila ay mga anti-Duterte candidates. Dahil itong kabilang kampo, hayagan nilang ikinakampanya na iboto straight PDP para daw masiguradong maabswelto si Sara Duterte sa impeachment trial. So ang kukunin po natin at ibobotong mga senador, kung hindi man straight na alyansa, umanap po tayo ng mga kandidatong siguradong i-convict si Sara Duterte. So yan po, ilang linggo na lang at botohan na. Siguraduhin po na ang inyong iboboto ay yung talagang makakatulong sa administrasyon at gobyerno ni President Bongbong Marcos. Kayo po, sino ang mga kandidato ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.